Sorry. Pero yun na nga. Okay. Okay. So yun, musta? Sabi na naman, mag-unbox na naman tayo. May kausap lang kasi tayo saglit, pero mag-unbox tayo ng ng Aegis. Pero gumagalaw yung lamesa natin. Na-ready ko na. Ito. Aegis K870T. Nakita ko to parang iba-ibang klase to. Ito. Well, pag chinek mo dito, ito lang siya. Pero kasi una familiar siya no? Para siya nung rack na Lamang Pro. Saan na yun? Ito yung sinasabi ko. Pag pumunta ka doon sa page nila or sa shop nila, ito yung binili ko, yung 1.2, may 2.5, may 2.4 na pare-pares yung itsura. So feeling ko ang lang naman doon is yung try mode or what. Pero check natin pag maganda to. Dami na natin kasing Aegis. Kaya anyway, pag maganda nga to, bibili tayo ng mas mataas ng try mode. Oops. At siya para makumpara ko siya sa Lamang Pro. Oops. Ito na. Kaya nga may gunting, dapat ito ginagamit natin eh. Yan. Okay. As expected, maganda talaga yung boxing ng Aegis. Or Adjust. Or yan. Okay, so Aegis K870T McQueen. Ba't black lang to? So, sige, punta tayo. Baka naman sa packaging lang yung box. Yan. Simple lang yung box, pero maganda. Aegis. Yung mga ganito parang collab no? Yan. NA Codex. Tapos, ito. Ayan. Nandito yung model. Bluetooth mechanical keyboard. Sa taas wala naman. Ito lang. Dual mode. Mechanical keyboard. Sa ilalim. Okay. Yan na yung box. Open na natin. Ginakuha ko siya ng, pero nakalagay sa kanya dual mode, pero hindi, dapat wired lang to. Ayun white na red switch. Specifications niya for the price of 1,000. Actually 1,100 ko lang siya nakuha. Pero for the price of 1,100, ang kasama dapat niya, or dapat siya. Oo nga, Bluetooth tsaka wireless for 1,200. Medyo nagiging okay yung mga presyo ng mga keyboard ngayon. So yung keyboard mamaya na to. Syempre yung manual. Oops. Sayang. To. Yan. So basic parameters. Ito, di ko alam kung saan nanggaling to. Kung may nakakaalam. Ever since, parang lahat ng mga keyboard na pag magsiswitch ka ng Mac or Windows, pag wala yung toggle FNS, FNA. Halos lahat ng keyboard pura ganun. Wala lang. Share ko lang. Ayan. Okay. Una for familiarity rin. Pero sino nagpauso nung dapat FNA at FNS? Or baka yun yung available na combination. Diba? Uy. Medyo marami siyang laman pala. Marami siyang kasama. Unahin na natin sa kable. Ang ganda. Trip ko tuloy yan sa lagi ko sinasabi, trip ko yung mga braided na cable. Pero hindi na siya basta braided. Ang mura nito para sa 1.1, 1.2, 1.1. Braided na cable, USB-A, USB-C. May kasama kang extra keycaps just in case na gusto mong medyo makulay yung keyboard mo. Wait. Yun lang, parang ayaw lang niya magpabukas. Ito na. Ito. Kuha lang tayo sa pare-parehas lang naman to eh. At saka hindi siya mukhang tinipid. Medyo yung type, yung lettering niya, medyo hindi masyado makita. Ayun kahit tanggalin ko sa ilaw eh, hindi masyado makita. Medyo dikit. Pero okay yung quality nung niya, yung keycaps. So malamang pare-parehas lang naman to, pero ayun yung iba. Okay.
At bukod doon, bukod sa may extra kang keycaps, meron ka pang extrang switches. At dalawang klase pa. Red at blue. Ha? Bakit? Shit, hindi ko na naman na-ready, sorry. Hindi ko na naman na-ready yung ay, red, blue, tsaka black. Ay, hindi. Ang dami. Ay, brown ba to? Black. Brown nga. Hello? Ba't ganun? Okay. So, check muna natin kung ano yung Huano yung ano. Pare-parehas ba? Huano. Okay. So, pare-parehas yung kasama or yung free na switches. Pero ang medyo kakaiba dito, iba-iba yung switches na binigay nila. Pare-parehas ba? Oh, Huano. Huano. Ito. May nag-comment na rin. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero yung difference. Ay, hindi. Pero kita pala. Kitain. Blue, red, ito brown, ito yung black. So, check tayo. Black, ito yung brown. Parang strip ko tong brown. Parang trip ko yung brown. Medyo hindi, okay din to. Clicky to eh. Ito clicky talaga. Usually brown tactile, pero hindi siya wait. Di ko sure kung tactile to, pero hindi, walang force na bumabalik eh. Ito medyo makunat tong black tsaka red for linear. Ito parang feeling ko linear to, pero kasi usually tactile brown eh. Pero yan, may libre siyang switches na Huano switches. Malamang Huano rin nakalagay dito. At blue yun nakalagay sa hindi, red pala. Red and white yung pinili natin. Anyway, so punta na tayo sa keyboard. Okay. So ito yung default niya. Oops, picture muna natin. 1, 2, 3. Okay. So, ito yung default. Familiar, no? Lalo na yung mga mga sinaunang mga nabili ng keyboard, ROC Lam-ang Pro. Bumili rin ako nun. Hindi ako umabot doon sa parang V1 nila. Parang may V2 yun eh. Kasi yung V2 parang meron ng ay, ito lang. Ayun. Talagang isinabuhay niya yun. Hindi, anyway, yun nga sinasabi ko. Hindi ako umabot doon sa parang V1 nila. Yung di ko alam kung ano yung exact difference kasi nabalik ko eh. Ang naging issue ko doon sa nakuha ko na ROC Lam-ang Pro, nabili natin sa Shopee rin. Pero ang naging issue ko doon, yung sa ilalim nun, parang nag-i-stuck. So, nag-on siya, tapos biglang namamatay. Tapos siniswitch ko ayaw. Pero binalik ko sa seller na refund naman tayo doon. Pero, yun, kaya wala tayong stock ng ROC Lam-ang Pro dyan. Pero, eto nga, familiar yung itsura kasi gantong, as in parang ganto yung, bukod dun sa, meron siyang parang outer casing nun. Anyway. So, yan. Check na kagad tayo, sound test na tayo. Pwede na. Lamig kasi mag-aircon, lilipat ko mamaya, wait lang. Nabibitinan ako, pero given its price, para sa akin okay na. Saka kung mapapansin nyo, to. Yan, may mga M1 na, yung mga macros na. So, malamang sa malamang may mga application to. At yung Asus madali makakuha ng software nila. Punta lang kayo sa website nila. Tad yung doon. Tad yung keyboard nila, nandun lahat. So, da-download mo na lang. Pwede na to. Bluetooth. Okay. Hindi ganun kaganda yung tunog. Again, for its price, pwede na siya sa akin. Pero, tsaka manipis to, no? Manipis siya eh. So, ito yung sinasabi ko na
parang ginawa rin nila yung katulad sa lock. Ayun, no, papasok, masyadong pasok. Alam niyo, wala masyadong space dito. Kung maglalagay ka ng USB at hindi naman lahat ng USB na kasama na is pare-parehas. Meron USB na Type-C pa rin is medyo makapal. And malalim tong reach na yan. Ayun, ang lalim mo. So hindi siya pwede yung basta-bastang kahit anong kable lang. Pero yan, malalim. Pero kung gamit mo yung binigay nila, syempre pwede yan. Anyway, so wala yung sa gilid. Wala yung gilid. Ito, may tatak sila. Halos lahat naman ng keyboard nila may ganito. Yan, adjust. Ilalim, may stand. Isa lang. Pero dual mode. Ito parang matatanggal to agad. Ayun, no. Kita nyo? Ayoko naman para sa yung tanggalin. Pero sinasabi ko lang, hindi siya ganun. Parang hindi siya ganun. Ito. Para matatanggal. Parang siguro mga buwan lang. Bibigyan ko siya ng taning mga buwan lang. Abot sa kanya. Anyway, so ayan, on off. So ito. So ito na yung function niya. Basic lang naman. On off natin, on natin. Wait. Itong on off niya, hindi naman siya ganun kaluma. Hindi naman siya bago. Pero alam mo, sasakto lang siya. Pero open na natin. Ayan. Pag in-open natin, yan may pailaw na. Okay. Kita nyo? Ayan, no? Tapos, ngayon, kung magsiswitch ka ng Bluetooth, pindutin mo lang yan. Okay. Pwede na, no? Kala ko battery nung una. Pero hindi, sinacharge siya. 1,001. May kasamang switches. May kasamang keycaps. Pwede mo pampalitan. Off natin. And check natin yung laman. Red. Ayun nga. Red naman yung ikinuha natin. Uy. Mamaya na yan. Ang dali pa niyang tanggalin, Kaya yun naman, daling tanggalin. Pero ito yung ilalim niya, or yung loob niya. Well, hindi loob na loob, pero tulad nga na sabi ko, dadating tayo sa part na magbabaklas tayo. Pero, hindi ito yung time na hindi ito yung time na ayan. Ayun yung kita nyo, ayan. Pwede kang magsiksik. Pwede kang mag-mod. Ayun, ng onte, bahagya. Pero I doubt na magaganda na sobrang ganda yung tunog nito. Kung meron man nakapag-edit or ng keyboard nakapag-mod ng ganito, comment nyo na lang. Pero, yan. So, 5 pins na. 5 pins naman siya. And then, south facing or north facing. Kaya ang mura ng keyboard nila. Typing test tayo. Hindi ko na-connect sa... Pwede naman, pero wait lang. Hindi natin na-connect yung wait. Off natin notification. Natatad tayo ng Off notification. Do not disturb. Okay. Kable natin. Oops. Excuse me. Ay, wala yung kable. Yung na lang. Ito na lang yung kasama. Kasi yung kable kong isa. Okay, ito na lang. Para matesting natin kung working ba yung kable nila. Pero malamang working. Pero sinasabi ko lang hindi kasama. Ba't wala yung Oops. Ayun Ito. Check nyo. Lalim Parang kukunin mo pa yung treasure ni Yamashita Okay. On natin. Yan. Detected naman agad. Oops. Pero ba't may power pero hindi.
Saan na yun? Wait lang, commercial. Ang dami. Ang hirap anahin eh. Wala min ID niya mababasa. Ayun. Game. Naku po! Hindi sumunod. Medyo nagkamali tayo ng pindot. Okay yung typing feels niya. Siguro yung tunog kasi yung hinahanap ko, kaya alam mo yung feeling ko hindi kumagat, pero kumagat. Yun siguro, kaya hindi siguro yun talaga, kaya ulit. Mabilis lang. Medyo hindi ako satisfied do sa typing natin. Oops. Isa pa. Sorry. I-skip nyo na lang, pero gusto ko lang i-testing ulit. O, di ba mas lumala? Bitin yung medyo nabibitan ako doon sa tunog na may pinapakinggan ako na parang tak. Siguro hinahanap ko ngayon kasi yung mga keyboard na nakalagay doon ngayon medyo premium. Hindi yung premium pero alam mo yun, palag-palag na. Anyway, so pupunta tayo. Yan yung nakita niyo pala. Yan, may app. So ito, may magtatanong na naman, ay nakakita naman, caps lock yung A, battery, pag nagcha-charge. Ito, pag magsi-switch lang kayo. Hindi ko sure kung medyo half-hearted ako dito. Kung maganda siya or pangit. Kasi maganda, accessible sa kanya, Bluetooth, tapos wired. Ang hindi ko masyado trip sa kanya, alam mo yung sobrang dali niyang abutin. Habang nagta-type ka, possible na pwede mo mapindot. Pero again, wala akong masyadong i-complain dito kasi 1-1 na keyboard, dual mode. Ang daming kasama. Sige. Huwag nyo na nga yung sale. Sobrang solid nito. Sobrang solid nitong keyboard na to. Asus. Di ba? Off muna pala natin. Ilaw-ilaw pa. Asus K870. Kung wala pa, yan. Pwede nyo idagdag sa listahan yan. Yung switches, debatable. Ngayon, kung papasok ko pa lang sa keyboard, na mechanical keyboard na hobby, or makokolekta, or trip mo lang yung mga keyboard, sobrang solid na nitong keyboard na to. For entry keyboard, actually, solid na. Promise solid na to. Good, very, very good deal na tong keyboard na nakuha natin. So, yun lang. Ito pala, kasi, na-order ko siya, medyo tumatagal dumating kasi parang ilang shop lang yung meron and global pa siya or international pa siya yung shipping niya. Pero yun lang, share ko lang. Pero yun, medyo matagal to dumating, pero again, sulit naman, di ba? Ayun lang. Sige na, bye-bye na guys. Babu.